Mga babaeng nabuntis at hindi pinanugutan ni Ronnie Swan ng Bruises salita na talaga panoorin dito. Yung sa natin vape ito. issue na, ayun, tinadya ka niya ulit. So, which is, it makes me like parang naging worsen yung, parang yung pain Ribs, niya. sa ribs, Oo, sa oh. ribs. So, yung pagkatapos na, nahabol niya ako. Kinuha niya yung hair ko, ginano niya ako sa may Bermuda grass, and sabi niya, yan, nababagay sa'yo, yan, sa may, sa tain ng aso mo, and ginagano niya talaga yung face ko. Ayoko nang ginawa niya is tinusok niya yung vagina ko that time. Sabi niya sa malandi ka, malandi mo yung tropa ko, yan, bagay sa'yo. Binuhat niya ako, then hinagis niya ako sa bed. Hinagis niya ako sa bed, sir, tapos pinilit niya ako, sir, na gamitin, kahit alam niya na 6 months na ako. Sabi ko sa kanya nun, Ronnie, buntis ako. Iniingat ako nga yung sarili ko. Para naman akong bata niyan, diba? Sabi ko sa kanya, tapos pinilit niya ako, sir, hinalikan niya ako hanggang sa may nangyari. Yun po, chinachat niya ako, baka daw po may mga kilala akong mga girls na mga ganun po, pawak. Let's say mga ganun, sir, yung pwedeng bayaran daw. Si Ronnie Swan, 25 years old, ay mas kilala sa social media bilang Boy Tapang at ayon sa mga ulat, siya ay vlogger o content creator mula sa Alcoy, Cebu, particularly sa barangay Daang Lungsod sa Alcoy Town. Ilan sa kanyang content ay naglalayong magpakita ng lakas at tapang, marahil ito rin ang inspirasyon sa kanyang online alias. So, ang reklamo laban kay Swan ay sinampa ng kanyang live-in partner, 21 years old, base sa aligasyong paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang kaso ay nakatala bilang Violence Against Women and Children or also known as BAUC. Ayon sa salaysay ng biktima, naging pisikal ang naging pagtatalo noong March 31, 2025 bandang alas 5 ng hapon sa kanilang tirahan sa Daang Lungsod, Alcoy. Iniulat ng partners na ilang beses na siyang hinampas ng dating nag-uugat sa selos daw ng lalaki. Sa nasabing insidente, nagkaroon ng pasa ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bukod doon ay may malaking pinsala sa kanilang bahay na tinatayang 300,000. Ayon sa inquest ng pulis, ang babae sumampa ng kaso laban kay Swan sa Alcoy Municipal Police Station noong April 2, 2025. So, dahil dito, naaresto si Swan sa bandang hating gabi ng March 31 madaling araw. So, ito po yung mga nangyari sa kanya. In-inquest po siya. Kinilala ng pulis ang kaso bilang paglabag sa Republic Act 9262. Nag-bail siya ng 3,000 upang pansamantalang mula sa kustodiya, no, para makalaya siya noong April 3, 2025. Matapos ito itinanggi rin ni Swan yung bintang sa kanya, no, ng kanyang ka-live-in partner, at sila daw ay normal lang na nagkakaroon ng di pagkakaunawaan dahil po sa vaping issue ng kanyang partner. At ngayong araw nga ay naglabas ng statement ang dalawang babae na nakasama't na anakan nitong si Mr. Ronnie Swan, at base sa kanilang kwento, kung gusto nyo pong mapanood ng buo yung video na yan, pumunta po kayo kay Makagago YouTube channel, dun niya po nilabas yan. Base po sa kwento ng kanyang mga naka-live-in partner, no, ito pong 21 years old na ito na nagpakulong sa kanya, ay talagang grabe po yung pananakit sa kanya nitong si girl. At pinipilit pa ni Ronnie na magpa-DNA test sila doon po sa baby nila, kasi ang baby po nila ngayon ay 3-year-old pa lang, 3-month-old. And kailangan po nito ng child support na ipinagkakait sa kanya ni Ronnie Swan. Sinasabi ni Ronnie na kailangan ipa-DNA test muna ang bata bago po siya talagang magbigay ng tinatawag na suporta. At hindi lang po ito, naging isang miserable po yung buhay po ng girl na ito na nagsampa ng kaso dito po kay Ronnie Swan dahil grabe po yung pananakit na ginagawa sa kanya ni Ronnie dahil po sa mga selos ang dahilan. So dahil po dito talagang hindi niya na matiis dahil paulit-ulit at maraming beses na rin siyang humingi ng tulong sa ina nitong si Ronnie, pero tila baga parang walang nangyayari at sinasabi lang pagpasensyahan lang. Ganon din naman yung pangalawang babaeng lumutang kung saan sinabi niya at talagang
isinalaysay niya kung paano siya pinilit ni Ronnie na makipag-talik sa kanya, at ito po ay nagbunga ng isang babae na pinangalanan nilang Catrioni dahil favorite daw nila si Catriona, at ang pangalan ni Ronnie ay Ronnie Swan. So dito po ikinuwento niya na ganun din yung kanyang naranasan. Ang kaibahan lang ay hindi siya sinaktan, hindi sila dumating sa point of ng buhay nila na sinaktan siya ni Ronnie, pero pinahiya siya nito, sinisigawan, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, at ganun din ang ginawa ni Ronnie na parang nag-request din siya ng isang kailangan ipatingin yung bata para mapatunayan na siya nga talaga ang anak nito. At kung babalikan po natin ang interview ni Cherry White, ganun din po ang nangyari kay Cherry, no? Kaya po talagang nagreklamo siya dito po kay Sir Rapi Tulfo. Panoorin natin to. Selos. Siyempre ako nagselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano po tama. sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakyat ako, bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako ng that time. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila, nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Ang ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, pinagpa-picture sa yung mga followers, pinagselosan niyo po, Opo, no? yung mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, magsisiguro sa kanya pag may nakikita mga followers ng papapicture. Hindi niyo po naunawaan niyo, bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselo ka ba pag may nagpapicture sa Hindi kanya? po. Normal po yun eh, pag may nagpa-picture. Kaso ang Matatandaan na si Miss Cherry White ay lumapit kay Sir Rapi Tulfo dahil sa pamamahiyang ginawa nitong si Boy Tapang kay Miss Cherry White nung siya po ay nag-live. Kaya naman ito pong si Miss Cherry White ay nagdemanda laban dito po kay Mr. Boy Tapang. Sa ngayon is friend na po sila, pero naiakyat na po yung kaso na inihain ni Miss Cherry. Kaya naman pala 2 beses po siya na inaresto dahil po sa kaso ng Bausi, no? 2 beses. Ibig sabihin, kung 3 beses na pala nangyayari yung mga bagay na ito po'y nagpapatunay talaga na totoo ang aligasyon sa kanya at ilan sa mga nanggaganap, no? Yung sinasabi ng mga girls na nakasama niya, yung mga babaeng nakasama niya. So, dahil po dito, talaga namang nakakapanindig lang ng balahibo na itong si Boy Tapang, ang lahat ng pinapakita niya sa kanyang vlogs, matulungin, mabait sa magulang, mapagbigay sa mga taong nakakasama niya, ay kakaiba dun sa totoong buhay. Which means, sinasabi ni Makagago sa kanyang YouTube channel na ipinapakita ni Boy Tapang kung gaano siya mapagbigay at generous sa ibang tao, pero hindi sa kanyang mga tunay na anak. Hindi doon sa mga babaeng na anakan nito. Okay lang naman kung hindi niya pinanindigan, pero kailangan niyang suportahan. Magbigay siya ng child support doon po sa mga bata na kanyang yung mga babae o mga anak niya na kanyang na nanggaling mismo sa kanya. So kaya naman talagang nakakaloka lang na talagang pwede talaga. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari kay Boy Tapang ngayon, it's lang siya, parang lahat it's for the content, dahil yung pagiging totoong tao niya, yung pagiging genuine na pagtulong niya ay hindi niya kayang gawin sa sarili niyang anak.